Hello guys, good morning and welcome to our vlog. Ang galing nito. Kasi nag-ano na siya, automatic na nag-iba yung oras niya. Sabi ko hindi naman to online na, hindi naman siya wifi. Unlike mga phones, no? Pero naka-ano pala siya, no? Auto DST. Siguro naka-program na siya na pagdating ng ganong date, sa ganong year, mag-a-adjust yung oras. At yun nga, no? Sarap ng gising natin ngayon kasi naka-extrang tulog tayo. Kakatapos lang namin mag-breakfast. Nagluto kami ng aming mga ready to cook. Lumpiang Shanghai na nasa ref, nasa freezer. Tinulang namin. Kasi tingnan nyo ang umaga. Napakaganda ng araw. Yan, no? Alam, wag lang kayong papalin lang sa init na nakikita nyo, ano? Kasi sa totoo yan, paglabas mo, malamig yan. But still, we're lucky kasi, di ba? Hanggang ngayon ay wala pa tayong snow. Yan. So, hindi pa tayo nahihirapan. Nagpatikim pa lang yung winter dito once. Pero, hindi na ulit yung snow. Yan. So kanina nga, tinitingnan ko yung clock namin dito sa living room. Kasi sabi ko, bakit automatic siyang naglipat ng oras? Kasi yung mga cellphone, yan automatic talaga kasi online sila, di ba? Pero yung mga clock na mga analog, kagaya nung nasa wall namin na yun, no? So ano siya talaga, manual mo siyang ililipat. At syempre, ganun din. Yung mga appliances, di ba? May mga ano rin yan, may mga oras din yan. Like yung oven mo, yung microwave mo. Yan, may mga oras din yan. At manual din natin inililipat yan, no? Dito. So pag dito tayo sa Canada, twice a year, ay nag-adjust tayo ng ating mga orasan. Meron tayong tinatawag na, since ngayon ay fall, di ba? So ang tawag natin, para hindi tayo nalilito, is fall backward. And then, pag spring naman, may tinatawag tayong spring forward. No? So, ibig sabihin, pag fall, binabackward natin yung, yung orasan natin ng 1 hour back. And then, kapag ka spring naman, pino-forward na ulit natin siya ng 1 hour forward. Diba? So, ganun ginagawa natin. Pero ano nga ba ibig sabihin nito? No? Bakit nga ba may ganito sa Canada? Sa Pilipinas naman, walang ganito, diba? So, para sa atin ng mga galing sa Pilipinas, no? Isang kakaibang experience, no? Yung pagka pumunta ka dito, no? As an immigrant, yung daylight saving time na tinatawag. So, nagkakaroon nga tayo ng ekstrang tulog, no? Kagaya kagabi, humaba yung tulog namin. Right now, it's supposed to be 11:04 at this time, no? Right now. Pero dahil nga binackward natin yung orasan natin, it's only 10:04. Diba? So, yan. Bakit nga ba yung ginagawa? At saka, sa tulog lang ba yan? O bakit nga ba may ganito? Ano nga ba ang purpose nito? At saka yung epekto nito, no, sa mga tao? So, ang dahilan daw talaga is, kasi nga, pagkapapasok na dito ang winter, kapag nag-winter na dito guys, yung sobrang aga ng dumidilim. Or sobrang bilis naggagabi. Minsan, alas 5 pa lang ng hapon, parang gabi na kasi madilim na. So, ang purpose talaga kung bakit tayo nagkakaroon ng daylight saving time, para mas ma-enjoy natin yung umaga. No? Para mas marami tayong magawa sa umaga. So, sinusulit natin yung liwanag. Yun talaga yung dahilan. No? Sa kagaya nating mga adults, kagaya ko, ang gusto ko lang dyan is yung extra sleep, no? Naka-extra tayo ng 1 oras na tulog. Pero sa mga bata, ibang usapan. Kasi minsan, may mga experiences na yung mga bata minsan nahihirapan mag-adjust. Minsan yung mga magulang, may mga story na kailangan nilang unti-untiin, no? Na-i-adjust yung bata. Minsan maaga sila natutulog, a few days before, para medyo maka-adjust yung katawan ng bata. Kasi minsan yung body clock nila is nasisira na
ang nangyayari parang maaga silang nagigising, yung mga bata, tapos madali silang antukin. Pero sa amin naman, sa experience naman namin, hindi naman ganun kalaki yung epekto. Or ewan ko kung siguro dahil nasasanay na o ano. Pero hindi naman ganun kalaking issue, malalaan pala kasi ay sa bukas, Monday na naman, So balik eskwela na naman yung mga bata. Tingnan natin kung ano magiging epekto or kung mararamdaman pa nila yung pagbabago ng oras. Ready na ba kayo? Yes. This might be a new record. Ano yun? Kuya stuck six supplies in his hair. That might be a record. And then he fixed his hair after. So ayan, papunta kami church ngayon kasi syempre Sunday, church day. And yun, ano naman yung mga pros and cons ng daylight saving time. So sa pros siguro yun, pagising mo sa umaga, maliwanag, Maliwanag na sa umaga. Kailangan lang nating palaruin, palabasin yung mga bata ng maaga para ma-enjoy nila na talaga yung liwanag. Sa mga adults naman, siguro ang advantage is siyempre may extra hour of sleep tayo kagabi. Kasi usually nagche-change siya during midnight. So naka-extra tayo ng tulog kagabi. But then yung mga cons naman, siyempre kung maagang lumiwanag, ay siyempre ang epekto naman yan is sa gabi. Minsan 5 PM pa lang, maaga pa lang, sobrang dilim na. Yun naman ang kabaliktaran na epekto niyan. And ayun, minsan yung mga bata, sa experience ng iba, kailangan ng adjustments, So nag-a-adjust pa yung kanilang body clock. At syempre, yung orasan, good luck na lang, So, lahat ng orasan ng mga appliances ninyo, yan, i-adjust niya. Kagaya ng oven namin, ayun, hindi pa siya naitatama. So, nasa mali pa rin yung oras niya. Yan. Yung mga analog watch natin, So, lahat yan ay kailangan nating i-adjust. So, yun guys, na-share ko lang naman yung aming daylight saving time fallback experience dito sa Canada. So kayo, ano experience nyo sa daylight saving time? Please comment down below. At kung bago lang kayo dito sa Canada, so welcome sa Life with Changing Clocks. Welcome. Yun lang and please don't forget to like, subscribe, and follow our Buhay Canada journey. Thank you for watching and see you on the next vlog. Bye-bye! Ayan guys, ito yung sinasabi ko sa inyo. So, papasok pala ako ng trabaho ngayon at 6:30 pa lang pero ganyan nakadilim. Ito yung sinasabi ko guys, Tingnan nyo ngayon is 7:30 ng umaga. So, before tayo nag-fall backward, bago tayo nag-adjust ng oras, yung uwi namin na to madilim na. Yung 7:30 na to is madilim pa. So, dahil nga in-adjust natin yung orasan natin, ngayon is maliwanag na ulit yung 7:30, maliwanag na siya. Yun nga lang, ang epekto naman sa gabi naman 5:30 pa lang ng hapon, madilim na. So, ganun talaga. Kasi talagang habang lumalapit ang December, kahit sa Pilipinas naman ganun din kapag lumalapit ang December, humahaba ang gabi, maiksi ang umaga o yung liwanag. So, yun. Kaya nga, yan ang dahilan kung bakit tayo nag-a-adjust dito ng time dito sa Canada. Bakit ina-adjust natin yung mga orasan? Kasi parang sinusulit natin yung liwanag